farmers! Welcome back to my channel, Salonica's Farm. Ayan for today's video. So nandito ako ngayon sa aking farm. So ayan, tagal natin hindi nakapunta at hindi nakapag-update dito sa farm. So ngayon at least may bago akong vlog na i-upload para mapanood ninyo at para makita ninyo yung mga updates natin dito. So for today's video mga ka-farmers, ang content natin for today is meron akong nabili na isang farm equipment machine ulit na makakatulong para mapabilis at mapagaan ulit ang trabaho ko dito sa farm. So anong machine ba ito mga farmers? Ito ay ang banana tree shredder or chopper machine. So ayan sa screen. So nabili ko yan mga farmers at titingnan natin mga farmers kung maganda ba yung magiging resulta nito para sa pag-chop ng mga banana trunk or katawan ng saging dito sa farm para ipakain natin bilang organic feeds sa aking mga alagang baboy at manok. So dito kasi sa farm mga farmers, si Kuya Lito yung nakatoka dito sa mga baboy nating alaga ng mga native pigs at mga inahin. So isa kasi ang banana trunk mga farmers o yung katawan ng saging sa pinapakain ko bilang bilang organic feed. Isa sa organic feeds na ibinibigay ko sa aking mga alagang baboy. Ayan. So ginagawa ni Kuya Lito dito, so manually siya dito nag-chop or gumagamit siya ng karet. So yung itak siya na parang bend. So yun yung ginagamit niya dito para ipang-chop. If ever may mga saha dito na mga pwedeng matanggal or pinag-harvestan ng mga bananas na cardava or saba. So yun yung ginagamit natin or pinapakain natin sa ating mga alagang baboy dito. So alternative feeds para makatipid. Ayan, so later papakita ko sa inyo yung sagingan natin dito. Marami na rin bunga yung mga saging natin dito sa farm. At bago yun, syempre ititrial natin yung nabili kong machine or yung shredder machine or chopper machine para mapakita ko na sa inyo yung kagandahan or maitutulong nito sa aking farm. So magagamit ito bilang pang-chop ng mga banana trunk, mais, puno ng mais or dried mais, mga napier grass, kangkong, ano pa ba, mga kamote. So all around na ito mga farmers na machine dahil napakaganda nito mga farmers. So ito mga farmers, ito yung ating banana tree chopper or shredder machine na dumating. Ayan, nakita nyo nakakrate pa siya at protektado sa delivery. So ayan, ito yung gagamitin natin ngayon para i-trial kung magiging maganda ba yung makalalabasan ng pag-chop natin ng mga banana trunk or puno ng saging. So ito, i-open natin yung loob para makita natin yung blade ng machine. So, ito i-open natin yung loob para makita natin yung blade ng machine. Ayun. Uy, ang dami pala. Meron pa sa ilalim maliliit. Sige, ipin ka na. Huwag sugbog na. Iya, maglaro-laro. Ito yung gana, ano na kusugay mo hiwa. Yung blade niya sa loob. May blade na malaki. Oh, may malaki, may maliit din. Tapos meron sa maliit pang pino. Ang pino. So maganda maging result nito pag nag-chopper tayo. Saging basa ba? Kulang din isa ba? Kirin lang ilako. So ito yung pinaka-funnel niya yan. Ito yung pinaka parang bunga nga ng machine para dito ilalagay yung pinaka-trunk ng saging. So yan, dyan yan kakabit sa may bilog. So yun, after natin maayos yung makina or mai-set up, so nandito tayo ngayon sa sagingan. Kung pansin niyo, ayan na yung mga bunga ng ating mga saging, ang lalaki na. Ayan, malalaki na yung talaga yung mga buwig. So kukuha tayo ngayon ng isang puno para i-testing natin sa ating banana tree chopper or shredder machine. So, ito na si Kuya Lito. Ito yung napili namin. So, pumili kami ng medyo malaki-laki para makita namin yung durability ng makina. Kung kaya ba niyang i-chop or i-shred yung medyo malalaki or magugulang na klase ng ang tawag dito,
kapunuan or ng body ng banana. Ayan. So, meron na rin pala ditong bunga. So, kukuhanin na rin natin to pang lagay din sa tindahan natin doon sa aking tindahan. So, yung mga nakukuha kasi at naka-harvest dito ng mga saging, na mga ganito, kardaba, tundan, tsaka mga lakatan is dinediretso na natin sa aking maliit na tindahan para extra income na rin natin. So, inaalog-alog na ni Kelito. Ayan. So, nakita ninyo yung compare sa mga dati natin ng mga nakukuhang buwig ng saging. So, napakaganda ng ating sagingan ngayon, mga farmers. Soon, isasabihin ko sa inyo yung sikreto natin sa ating mga sagingan kung bakit naging okay na at malalaki na yung ating mga harvest ng saging. So, ayan. Mga tansya ko, 30 kilos siguro to. 25 to 30 kilos tong nakuha natin na buwig. So, yan. Ititinda na natin to sa tindahan. Ayan. So, ang kagandahan pala nito, mga farmers, after, yun nga, lagi ko naman sinasabi sa inyo, so, after natin na mag-harvest ng bunga, so, hindi talaga po mga farmers nasasayang yung ating kapunuan or banana trunk. Sabi ko nga sa inyo, dahil yan ay ginagawa nating organic feeds para sa ating mga alagang baboy at alagang manok. So, yung iba, may mga sagingan, after nila kuhanin yung bunga, so natatapon na yung pinagkuhanan nilang puno. So, sa atin, lahat yan gamit mula ulo, bunga, puso, hanggang dahon. So, lahat yan ay hindi nasasayang. So, eto na yung nakuha natin na trunk or katawan ng saging. So, ang gagawin naman natin dito before i-shred natin sa machine, so babalatan muna natin. Kasi, medyo matigas yung outer part ng banana trunk. So, kaya kailangan doon tayo sa loob yung makinis na parte. Kasi, sayang din yan kahit isama sa shredder. So, sasama lang din yung mga matitigas na bahagi. So, hindi kinakain ng baboy at manok. So, ayan. Dyan tayo sa loob, sa makinis na part. Ayan. So, sa likod ng pangit na labas, ayan, nakita na ninyo ang makinis na parte ng saging. Ayan. So, after nito balatan, so, itatry na natin ito sa ating shredder machine. So, ito naman mga farmers, kumuha rin tayo ng maliit na puno. So, para maklasify natin at mapakita natin yung iba't ibang sizes na i-chop natin. So, ito, hindi na natin babalatan kasi balak din natin kapag maging okay. So, para naman to sa vermiculture or sa mga bulate. Ayan. So, soon, i-vlog ko rin yan. Pila na yun? Ito mga farmers, itatrial na natin yung ating nabiling banana shredder or chopper machine. So, ayan. So, may ready tayo na isang malaking trunk. Ayan. So, ayan mga farmers. Makita ninyo. Easy lang na i-chop yung malaking banana trunk. Ayan. Ayan.
So, ayan mga farmers, ito yung result ng ating pag-chopper or shredder ng banana trunk. So, kung mapansin ninyo, kaysa sa, compare sa manual pag-chop-chop, so napakaganda gamitin ng banana tree shredder machine or chopper. So, okay na okay to sa baboy, madali nilang i-digest or madali nila tunguyain, lalo na sa manok, pwedeng-pwede rin itong patuka dahil hindi sila mahihirapan dahil mga pino ang ating mga banana trunk. So, marami din sustansya ang makuha ng ating manok at baboy dito. Naman, itong nakikita ninyo, so i-shred din natin ito or i-chop itong meron itong mga dahon. So, why may kasamang dahon? Dahil gagamitin naman natin ito para sa feed sa ating vermiculture or sa bulate. So, yeah, once na mag-aano kasi tayo ng vermiculture ng mga bulate, once na ito yung ipapakain natin, yan, pag na-chop yan, so yung dumi ng bulate is maganda yon organic feed sa ating mga pananim. So, yun mga farmers, nakita ninyo yung pag-trial natin sa nabili natin na banana tree shredder machine or chopper. So, napakaganda nung ating result na pinakita at hindi nahirapan si Kuya Lito na mag-shred or mag-chop ng mga banana trunk. So, dati kasi minamanual niya lang yan, gumagamit lang siya ng karet or yung itak na parang naka ano siya, ganyan. So, yun yung pinangkakat niya. So, sa isang trunk, inaabot siya mga 1 hour bago maubos yung isang buong katawan ng saging. Then, ipapakain niya pa yun sa baboy. So, medyo mahirapan talaga siya once nagmamanual chop siya ng banana trunk. So, itong ating nabili na machine. So, gamit na gamit ito. So, lalo na kung nagpapakain din kayo ng mga katawan ng saging sa inyong mga alagang baboy at manok. So, napakalaking tulong nito mga farmers sa ikakabilis at ikakagaan ng trabaho ninyo sa inyong mga farm. So, nakakatuwa at hindi na rin yung mga baboy natin, hindi na matagal maghihintay kasi pag nagmanual, matagal sila maghintay ngayon. Madali nang mag-prepare ng kanilang mga organic feeds. At hindi lang banana trunk ang pwede nitong i-chop or i-shred. Pwede rin ito sa mga mais or isang buong puno ng mais. So, saglit lang yan i-chop. Sa kamote, kangkong, napier grass. So, lahat yan ay applicable dito sa machine na binili natin dito sa farm. So, napakaganda ng ating nabili na ito. So, ngayon, mga farmers, magpe-prepare tayo, prepare tayo ng feeds ng baboy. Maghahalo tayo ng organic at feeds. So, para mapakita ko sa inyo yung pagpapakain ng ating ni-ready na banana trunk na chinap. So, ipapakita ko sa inyo na ipapakain natin ito sa ating mga alagang baboy. So, halika kayo, samahan niyo ako. So, ito mga farmers, mag-try din tayo ng mais. Ito yung mais na ba ito? Tuyo na. So, yan, tuyo na. Mas maganda, fresh na, no? Ha? Mas maganda yung green pa, pati puno. Hindi. Okay, go. Wait lang, pakuryente ko. Sige, ayan. Mais. So, tuyo na to ha. So, ibig sabihin, matigas na yung corn na isinalang natin. Ayan.
So medyo matigas na yung corn na isinalang natin. So much better, nakahalo na. So much better kung mura pa or bagong harvest na mga sira. So napakaganda i-shredder ng mais. So yan, kahit matigas na, nakita ninyo, good pa rin yung pagka chop. So yan, napakaganda. Meron tayong banana chunk or katawan ng saging, may mais pa. So may mga kangkong tayong pwedeng isama. So sama-sama na yan, halo-halo na para sa organic feeds natin sa ating mga alagang manok at baboy. So ito mga farmers, try din tayo ng kangkong. Easy. Grabe, easy. So, napakaganda, diba, mga farmers? Let's check natin yung mga chinap na kangkong, napier. Oo. So yan, pakita mo. Pakita natin muna yung kangkong. Pinong-pino. Ito yung kangkong, oh. Kanino mo nakikita yan? Yung kangkong, ayan, kangkong. Napier, ito banda. Ito napier, oh. Yan, so napakaganda pino. So yan, saglit na minuto lang mga farmers. So saglit na minuto lang nakapaghalo na tayo ng mga pwedeng ipakain sa ating mga alagang baboy at manok. So napakaganda. Saging. Mga farmers, mag-arrange na tayo ng pakain ng baboy. So, yan, feeds. So, kailangan din kahit papano ng mga baboy natin ng commercial feeds. So, yun, nalagyan na natin ng chinap natin na mga sahan ng saging, napier, kangkong. And, lalagyan natin ng feeds, commercial feeds para sa baboy. Ayan, kita ninyo. Napakaganda niyan sa baboy. Mekos. Oh, mekos na. Insan. Mekos. Ay, oh, may mekos na. Oh. Insan, sumiro. Insan, sikas. Yan, napakaganda ng kulay, mga farmers. Oh. Tingnan dito kay Lito. Tingnan dito. Oh, insa natin. Panihurot. Ayan, ganda oh. So, pakain natin kay Maximo. Ang dami nag-aarap kay Maximo. Tubig, saging. Oh, yun, tubig oh. Okay yan, kasama na inumin ng baboy. Tubig. Oh, gawa sa saging. So, ibig sabihin, maganda yung saging natin, mga farmers, very healthy. Ayan. Ito yung mga farmers kung ganyan yung pinapakain sa inyong mga alaga. So, napaka-healthy na. Tipid pa kayo ng feeds. Kasi if feeds kayo lahat, napaka-malaki yung magagastos nyo. Lalo na marami kayong mga alagang baboy. Yan. Yan, inubos na natin yung mga na-chop natin. So, dapat pala mga farmers pala, kasi una lang naman kaming nag-chop. So, dapat may lona. So, parang nakasapin. Once na yung mga kalat, wawalisin na lang para hindi masayang. Hindi rin magkakaroon ng lupa. So, lalagyan na lang natin ng lona once na mag-chop tayo next time. Para yung mga nasa lupa, oh, yan, sayang. Okay, let's go. Bigat. Kasi may tubig.
sila. So, samahan na natin sila. So, sunod-sunod na lang ako para mapakita ko sa inyo yung ginagawa natin dito sa farm. So, yung isang balding yan, isang batsa na yan, marami na yung mapapakaing baboy. Yan. Sino ito? Ah, si Maxi. Oh, Maxi mo. Yan, si Maxi. Tagdagan mo kay Maxi mo, kuya. Yan. So, yan, nakita ninyo. Si Maxi mo yan, mga farmers. Maaga lang ngayon kaya hindi pa nilinis yung kulungan eh. Max! So yan, sarap na sarap si Maxi mo. So hindi talaga kayo oras ng kain nila mga farmers. So mamayang hapon tsaka umaga. Pero tinry na lang natin pakain. Busog kasi yung mga yan, kumain na yun kayo ng umaga. Pero ayan, nakita ninyo, kahit na kumain na sila, so kinakain pa rin nila yung binigay natin na pakain. So, pati biik ko nakain, ayun. Pati yung biik. Ayan. Tumitikim na rin sila ng feed, ng organic feeds. Ayan. Max! Ayan. So, lang sarap na sarap sila. So, ito pa, inahin. Yan mga ka-farmers sa ating mga alaga. So yung pa iba. So nakapunta kasi tayo mga baboy dito ngayon mga ka-farmers kasi yun yung ginagawa natin ngayon dito sa farm. So doon sa kabila naka-free range yung mga baboy natin. So yan, sa isang batya, ayan hindi pa halos nakangalahati, nakailang baboy na tayo na pinakain. So tipid na tipid talaga yung ating ganitong pakain. Ito, yun na kumain. Oo. So yung iba, lahat yan mabibigyan. Marami pang natirang mga pakain, no? Yun, no? So, yung iba nandun pa sa likod, marami pa mga baboy doon. So, bibigyan din natin lahat yan. So, ayan, ang ganda ng resulta mga farmers para sa akin as nag-aalaga ng mga ganitong klaseng mga baboy na mga natives na ang pinapakain ko ay organic feeds. So, napakalaking tulong nitong binili nating machine mga farmers para talagang mapabilis yung ating patrabaho. Tapos, ang kagandahan nun, maganda yung pakinabang nito sa ating mga alagang baboy kasi hindi na sila nahihirapan kainin yung mga pakain natin kasi pino na. So, dati kasi kahit manual siya na chop na lang, medyo mahirap kainin ng baboy kasi medyo malalaki. So, hindi na meron pa lang mga ginagawa, niluluto yung saha, pero kami kasi hindi na para hindi na hassle pang iluto. Kasi pag niluto mo, matagal pa, ganyan. Pero, kung ganitong kapino, yung trunk, tsaka lahat ng mga organic na sinam natin, kung nakita nyo kanina, may kangkong, may napier, may mais. Kung ganyan kapino rin naman yung maging resulta at ihahalo-halo natin yan. So, very good na yan sa ating mga alagang baboy. So, yan, lahat sila kumakain na dito. Ayan. So, lahat pala na natirang baboy natin dito, mga inahin na to lahat. So, yung mga anak kasi nito, binibenta na natin. So, dahil nakuha ko na po yung tamang dami ng mga inahin dito sa farm, tsaka dun sa kabilang pre-range ko. Kota na ako sa dami ng inahin ko at nakakapag-income na ako ng maganda sa mga biik na binibenta natin. So, very good talaga ang pagbababoy. So, konting tiis, pagod, yun lang talaga. Titiisin mo talaga yun, pero sa huli syempre at kikita ka talaga sa pinagpaguran mo. So yun lang naman yung kasimple pag sa buhay ng tao. So pagpapaghihirapan mo, pagpapaguran mo at the end, so syempre ngingiti ka ring may kita. So
So yun mga ka-farmers, ayan. Ang laki ng isang baboy natin doon. Ang laki ng isang inahin natin doon. Kita nyo ba? Ayun. Ayan, kakainin din yan. So halika, puntahan natin yun para mapakita ko sa inyo. So yan, pinakain na rin kay Lito yun dito sa kabilang kulungan. All busy na sila sa pagkain. Kaya Lito, Oo. kay Lito, ilan na talaga mo inahin dito ngayon? Mga pilakatanan. Kuwan. Po. 18. 18 na inahin. Ay, lalaki. Dalawa. Dalawa. So, 18 lahat baboy. Oo. So, yung paggamit mo ng machine, mas napadali ba yung pagpapakain mo? Oo. Kasi kaysa sa nag-chop-chop ka, no? So, dati pag nag-chop-chop ka, pila ka oras mo ginagawa yung pagkain ng baboy mo? Mga 2 oras. 2 hours. Oo, 2 hours. Yung mag-chop-chop ka, tapos papakainin mo pa. No? Oh, kasama yung pakain, mga 3 oras. Oo. Ngayon, mga 1 oras na lang. So, okay na okay ba yung binili nating machine? Oo. Sabihin mo, okay kayo. Okay. Okay kayo. So, ito, ubos na. Saktong-sakto lang sa 18 na baboy ni Kelito na inaalagaan dito sa farm. So, yan, may natira pa. So, okay na okay yung isang plangganda. Lahat ng baboy busog. So, yan. Napakaganda ng ating nabili. So, ito mga farmers, habang nakapahinga ko. So, nakita natin yung isang Rhode Island Red na inahin to, no? Ayan, inahin. So, yung pinag-shredda natin kanina or chinapa natin ng banana trunk. So, ayan. Tinutukan niya yung mga trunk na shred na yan. So, diba mga farmers, kahit manok, kinakain yung banana trunk. Kaya napakaganda niyan sa ating mga alaga. Malaking tipid rin sa ating feeds. Napakagandang tingnan mga farmers. Very organic and very natural tingnan ng ating mga alagang manok at baboy. Opo. So ito nga palang machine na ito mga farmers, ayan, yung tapos na tayo magpakain ng baboy, sobrang ako napagod. At napakita ko naman sa inyo na maayos yung performance ng ating machine shredder or chopper. Napakaganda ng performance niya talaga. So puring-puri ko siya, very durable niya at madali siyang gamitin. So madali rin siya assemble kasi nung dumating siya, nakita niyo naman kanina naka-crate na siya. So ikakabit niyo na lang tong funnel tsaka yung mga gulong. So okay na siya, napakadali na niyang gamitin. So pag dumating, pwede niyo na agad gamitin. Ayan. So sa mga may malalaking farm or sa mga gustong gawin yung ginagawa ko na para makatipid kayo sa pagkain, so available to mga farmers. Pwede nyo akong tawagan or i-contact para baka bili rin kayo ng gagaya nitong binili kong machine. So ayan, meron akong website sa screen. So website ko yan mga farmers, at ito na rin yung aking mobile number. So, pwede kayong tumawag at magtanong sa akin ng mga details kung paano kayo makakakuha ng ganitong klaseng banana tree, shredder or chopper. So, nakita nyo naman kanina mga farmers, hindi lang banana yung na-cut natin. So, halos lahat ng pwedeng maging organic feeds para sa mga alaga manok at baboy is kayang-kaya ng ating machine. Dahil, maganda ito, ang makina nito is 3 horsepower. So, kaya durable siya. So, siguro tansya ko sa 1 hour na tuloy-tuloy na paggamit niya. So, kaya niya siguro 100 to 200 kilograms ang kaya niyang magawa. So, yun. Dahil nga heavy duty siya, yung mga motor ng tubig na makina, so 1 HP power is okay na. So, what if 3 horsepower yung makina nito? So, napakaganda niya. Yung price niya mga farmers, sasabihin ko na lang once na mag-contact kayo sa akin. So, yan. May kasama na rin itong makina and body. So, lahat na yan included na once na gusto nyo mag-purchase nitong ating machine. So, sa mga next vlogs ko, after ko operahan mga farmers, kasi November 12 na yung aking operation. So, pray for me mga farmers na mag-okay. At by December mga farmers is magiging normal na yung ating pag-vlog. So,
lagi kong i-update sa inyo yung performance nitong ating machine na binili para lagi kayong makakita ng mga updates dito. So kasi bago pa, baka kasi yung iba sinasabi bago pa kaya maganda yung performance. So lagi natin i-update to sa December 1 sa lagi kong ginagamit. Ipapakita ko lagi sa inyo yung paggamit natin nito para makita ninyo kung gaano kaganda yung ating machine na nabili. So, yun mga farmers. So, hope nagustuhan nyo tong ating content for today. At sana meron kayo natutunan ulit sa aking mga content na ginagawa about farming. So, yun mga farmers. Kung gusto nyo ulit mag-purchase nito, so ayan yung website ko. Tsaka, ayan na rin po yung mobile number para makausap ninyo ako. So, yun mga farmers. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching. Happy farming!